Alam mo ba na meron na ngayong virtual pag-ibig kung saang maaari kang gumawa ng iyong account para makita ang iyong pag-ibig informations? Sa virtual pag-ibig, maaari mo nang makita ang iyong total earnings or dividends, ang summary or history ng iyong mga hulog, kung updated ba ang iyong employer sa pagbabayad sa iyo, at kung nababayaran ka ng pag-ibig contribution ng iyong employer. At higit sa lahat, makikita mo na rin ang iyong pag-ibig MPL at calamity loan summary. Kaya, yan ang ating tatalakayin sa videong ito. Pero kung bago ka lang sa aking YouTube channel, this is Biyahe ni Kin, your to-go HR vlogger. So gumagawa ako ng informative videos gaya na lamang nito, mga government mandated benefits at iba pa. Kaya huwag kalimutan mag-like, comment down below at mag-subscribe para maging updated ka sa Natin umpisahan, pakihanda muna itong mga to bilang requirements sa paggawa ng Pag-ibig Fund Online. Una, scan copy ng passport. Kung wala ka pa namang passport, any 2 valid IDs, pwede na ang company ID, SSS ID, driver's license, at iba pa. Pangalawa naman ang selfie with valid ID. Sa pag-selfie, nakasama ang iyong valid ID, siguraduhin lamang na malapit ito sa iyong muka. Kailangan yung kamay mo ay hindi natatakpan yung mga numbers, text, or picture. At higit sa lahat, siguraduhin malinaw at hindi blurry ang pagkuha ng picture. Ang pangatlong requirements naman ay ang iyong pag-ibig number. Pag-ibig number po ang kailangan dito, hindi yung tracking number kasi hindi ina-allow yung tracking number kundi pag-ibig number lamang. At ang pang-apat naman ay ang active email at contact number. Active email dahil doon sila mag-i-email sa'yo ng link pag nagawa mo na, at contact number kasi doon sila mag-send sa'yo ng one-time password. Pag na-ready mo na yung apat na yan, ready na tayo gumawa ng Pag-ibig virtual online gamit lamang ang iyong cellphone. So una, sa step 2, open natin yung ating Google Chrome sa ating cellphone. So pag na-open na natin yung ating cellphone, pindutin natin yung tatlong tuldok na nasa taas na pinipindot ng arrow. Tapos, click desktop site. Sa nagtatanong, para saan yung desktop site? Para yung viewing mo parang sa computer na din. So pag pinindot mo yan, magbabago yung viewing mo. So ganyan, ayan, kung napapansin nyo medyo lumiit. So ang next step natin ay pupunta lamang or dito type mo lang sa Google yung virtual Pag-ibig registration. Or kung gusto niyo mas mapabilis, punta lamang sa www.pagibigfundservices.com/virtualpag-ibig/. So ayan, pindutin lamang yung virtual Pag-ibig. So ayan, i-zoom na natin. So yan yung mga option mo once na napindot mo na. Become a member, pay online, manage loans, view records, and log in or create an account. Since yung gagawin natin is magka-create yung account, pindutin yung log in or create an account. So ito na yung lalabas pag napindot mo na yun. So meron silang tatlong option na ibibigay. First is create an account using Loyalty Card Plus. Then pangalawa naman is create and activate your account online. And then yung pangatlo is account creation for OFWs. So I understand naman na hindi lahat ay may Pag-ibig Loyalty Card Plus. Kaya dito tayo sa pangalawa. Itong create and activate your account online. Pag na-click mo na nga yung click here, ito na yung lalabas, yung virtual Pag-ibig account creation. So dito naman, gagawin mo lang is i-encode mo yung Pag-ibig mid number mo, member's last name, member's first name, member's middle name. Then kung wala ka namang middle name, pinutin lang yung box dyan. Tapos date of birth. Tapos like I said kanina, dapat active mobile number kasi
once na nilagay mo dyan yung mobile number mo, ay magte-text sila doon ng one-time PIN. Then, proceed pag okay ka na. So, ayun na nga, magsasend na sila ng one-time PIN doon sa number na in-encode mo doon kanina. So, kung na-receive mo na yung number or yung one-time PIN na binigay ng Pag-ibig, pinutin mo yung okay, tapos i-input mo lang dito sa next page. Or reference code, pipinutin mo lang dyan, then pag okay ka na, pinutin yung proceed. Tapos, mapupunta ka na sa next page kung saan kailangan mong i-fill out yung mga required details na kailangan nila. So, ayan, sa user account, kailangan nila yung email address. Make sure again, yung email address is active and updated kasi doon sila magsasend ng link. Then, kailangan mong sagutan lahat yan. Security question, number 1, number 2, number 3, tapos kung ano yung answer mo. Kasi, if ever na makalimutan mo yung password mo, yan tatanungin sa'yo. Yung mga security questions for password retrieval. Tapos, doon pag bumaba ka naman na, dito na yung time na upload photo of valid ID. So, kung may password ka, okay na yan. Isa-select file mo lang, tapos pinutin yung passport. Tapos, kung wala ka namang passport, pinutin mo yung other IDs. Sa other IDs, may dalawang option dyan na pwede mong i-upload. Tulad nga sinabi ko kanina, pwede yung company ID or SSS ID or kahit anong ID na government issued ID. Select file mo lang. Tapos siya nga pala, may mga nakatatlong gawa ako nito kasi may instances kasi or may mga cases na yung file upload ko is hindi siya nagpo-proceed. I mean, yung ina-upload mong files is sasabihing error or sasabihing hindi mo siya na-upload, though na-upload mo na, kaso nag-error. Ang gagawin nyo lang doon is i-refresh nyo lang, tapos ulitin nyo from the start para mag-proceed siya. Kasi ako nakatatlong ako bago siya nag-proceed or trinay ko na ibang araw bago siya naging successful registration. So pag okay mo na lahat yan, ay pipindutin mo na yung submit application. So kung may problem or may kulang doon sa application mo, mayroon siyang pula. For example, kulang ng birthday or may problem nga sa uploading ng valid ID, hindi siya magpo-proceed. Magpo-proceed lang siya pag kompleto na lahat. Tapos, ayun, morning kong ginawa tong account ko. Then, mga hapon, mga alas 3, ay nag-email na nga sa akin si Pag-ibig. So, once nag-email na sa'yo si Pag-ibig, ang gagawin mo lang ay pindutin yung link or yung click here para mapunta ka sa Pag-ibig website kung saan papalitan mo yung password.